Praise your name, Lord. Sige po, can we lift our hands and lift our voices to the Lord? Hallelujah. We thank you, Lord, sa umagang ito. Salamat po, Panginoong Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Amen. Sabi sa Jeremiah 29:13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Hallelujah. Tunay na kung atin pong hahanapin ang mukha ng ating Panginoon ng buong sa ating puso, siya po ay ating masusumpungan. Hallelujah. Kaya po, ngayon pong umagang ito, ilapit po natin ang ating puso sa Kanya. Amen. Iwanan muna natin lahat ng mga alalahanin, distraction. Hallelujah. At hayaan nating matagpuan natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Amin Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa presensya mo, banal na Espiritu. Salamat po, Amang Diyos, sa binigay mong anak na si Jesus upang kami po ay magtagumpay sa buhay, sa hamon ng buhay, sa laban ng buhay. Salamat sa iyo, Ama. Nakakatayo kami sa biyaya mo, sa kahabagan mo, sa pag-ibig mo, Panginoon. Sa umagang ito, aming Diyos, hayaan mo po na masumpungan ka namin ng bawat isa, Lord, sa oras na ito. Na ikaw po ay amin pong makaugnay, Panginoon. Ma-encounter ka namin, Lord. We seek your face, O God. Katagpuin mo po kami sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Awitan po natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain aking dalangin, kami katagpuin. Paranas po sa akin ng iyong kapangyarihan. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Tayo po'y tumulog sa ating Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Nahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain aming dalangin, kami katagpuin. Paranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Paranas mo sa amin ang iyong kalwalhatian.
Hallelujah. Tunay pong dakila ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sagot po natin, dakila ka o Diyos. Dakila. Hallelujah. Hallelujah. Dakila ang ating Diyos. Hallelujah. At habang tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoon at dahil siya ang ating nasumpungan, na masusumpungan natin ng kapayapaan. Masusumpungan natin ng kagalakan. Amen? Mawawala ang lahat ng pangamba. Mawawala ang lahat ng isipin dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah! Tayo po'y magsaya sa presensya ng Panginoon. Patuloy natin siyang awitan. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Tayo po'y magalak sa presensya ng Panginoon. Yes, Lord! Nangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging
Sapat ka, Panginoon, sa bawat isa. Higit ka, Panginoon, sa buhay namin. Marami pong salamat. Salamat, Lord. Salamat sa presensya mo. Salamat, Panginoon, sa encouragement mo sa umagang ito na tunay, Lord, ikaw ay higit. Ikaw ay sapat sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay po na kapag nasa amin ka, wala na kaming hihilingin pa, Panginoon. Kaya po, Amang Diyos, sa umagang ito, ikubli mo kami sa iyong presensya, itago mo kami at ikaw lamang, Panginoon, ang makita. Ikaw ay aming maranasan patuloy, Panginoon. Ikaw po ay aming aawitan, sasambahin, Panginoon, dahil ikaw ay mabuti. Ikaw ay dakila, Panginoon. Ikaw ay mahabagin, Panginoon. Ikaw ay nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng pag-asa, Panginoong Yesus. Hallelujah. Patuloy nating sambahin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawi, kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasabi. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsamba sa'yo lamang iaalay, Jesus. Yes, Lord. Sambahin natin ang ating Panginoon. Kay buti mo. Kay buti mo, Panginoon. Dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig ko ay naligtas ako. Haranahin po natin ang ating Panginoon. Yes, Lord.
Panginoong Jesus, kulang ang mga awit, kulang ang salita, Panginoon, upang i-express namin ang aming pong pasasalamat sa iyo. Salamat, Lord, sa katotohanan na kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, hindi kami makakatayo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami makakausad, Panginoong Jesus. Salamat sa kalakasan na binibigay mo. Salamat sa pag-ibig, Panginoon. Salamat sa pagsama mo sa amin. Napakabuti mong Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na magiging kasama namin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na laging sumasa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagtuturo sa amin, nagsusustain sa amin, O Diyos. Maraming salamat, Lord. Napakadakila mo. Napakabuti mo, Panginoon. Kulang ang salita, O Diyos. Kulang ang salita. Salamat, Panginoon. Hindi sa mga gawa kung bakit mo kami tinutulungan. Ito ay dahil sa nature mo, Panginoon, na ika'y mahabagin, ika'y mapagmahal, ikaw ay tapat, Panginoon. Hallelujah. Kaya Amang Diyos, sa umagang ito, ikaw lamang ang maitaas. Binabalik namin ang papataas na papuri sa iyo. Dinadakila ka namin. Ikaw, Lord, ang lagi naming iniisip. Minamahal ka namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa comfort mo palagi, sa faithfulness mo palagi, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. You deserve all the praises and all the glory, and we worship you in spirit and in truth, O God. We worship you. We bring back all the glory and praises to your name. Amen and amen and amen. Hallelujah. Praise your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bago po tayo manalangin, aawit po tayo ng isa pa. Alam niyo, matagal na pong kanta to. Ewan ko bakit kanina, umaga, nung may narinig akong balita, medyo nabagbag ang damdamin ko. Pinag-pray ko kaagad. And I do believe kayo rin po ginawa po ito. Alam niyo po yung kanta ng Christ is the Answer. Lumang-luma po siya, pero tanggapin natin ito bilang pananampalataya na siya yung ating baptizer, healer. Ang pastor natin, medyo ang pakiramdam hindi maganda. Yung mga kapatid din natin narito, alam ko may iba dyan, may nagkasakit. Minsan natatakot tayo sa mga sakit natin. Ang katugunan ng Panginoon. Awitin po natin yun. Christ is the answer to all my longing. Okay. Alam niyo po yun? Okay. Old siya pero it is an absolute truth. Let us praise Him. Yes, Lord, ikaw ang kasagutan sa lahat ng bagay. Christ is the answer to all my longing. Christ is the answer to all I need. I pray. Savior, baptizer, the great physician,
Christ is the answer to all my longing. Christ is the answer to all I need. Savior, Savior, baptizer, the great physician, the great physician. Oh, hallelujah, it's all I need. Siguro, Tagalog naman po. Kristo lamang ang katugunan, ang katugunan. Si Kristo lamang, Kristo lamang ang kailangan, ang kailangan. Tagapagligtas, at manggagamot, at manggagamot. Oh, hallelujah, siya lang. Minsan pa, Tagalog po ulit. Si Kristo lamang ang katugunan, ang kailangan, ang kailangan. Tagapagligtas, at dakilang manggagamot, gagamot. Oh, hallelujah, siya lamang. Hallelujah, siya lamang. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Hindi nagbabago kailanman. Kung ikaw ang aming manunubos, ikaw rin po ang aming Panginoon na manggagamot. Salamat po sa kagalingan ng mga sakit na may nararamdaman sa namakaraang araw at sa panahon ngayon, Panginoon. Mga kapatid namin, ipadala niyo po ang iyong kagalingan, ang iyong mapagpalang kamay na biyayang mapagpagaling, Panginoon. Ikaw ang aming dalubhasang manggagamot, Panginoon. Ang aming pastor, Panginoon, pagalingin niyo po siya completely, Lord. Panginoon, salamat po sapagkat meron kami masusulingan sa panahon ng aming pangangailangan. Sa panahon, Panginoon, na aming kalungkutan, sakit, karamdaman, Panginoon, nariyan ka na aming matatakbuhan. Sa pangangailangan namin sa bawat oras, nariyan ka po. Pinupuri ka po namin. Salamat po sa kalakasang nagmumula sa iyo. Salamat po sa kapangyarihan ng kalakasan na dadaloy, Panginoon. Naniniwala po kami sa iyong mga pangako at mga salita niyo po na mangyayari. Sa iyong mga sakit, latay, Panginoon, tinanggap sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat po, by your stripe, we are healed, Lord. Salamat po. Spiritually, physically, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng area ng buhay namin. Salamat po, Panginoon. Hayaan niyo po, ang relasyon namin sa iyo ay lalong tumibay, Panginoon. Lalo pa, Panginoon, lumakas na lumakas. Sapagkat ikay hindi mapagpabayang Diyos. Salamat po na marami, Panginoon. Salamat po sa restoration. Salamat po sa kalakasan na nagmumula sa iyo. Salamat po sa iyong pahid na langis upang kami, Panginoon, ay tumayong muli, makapaglingkod muli, lumakas muli, gaya ng agila. Lilipad at lilipad
tatakbo ng tatakbo, hindi mapapagod. Lalakad, Panginoon, hindi manghihina. Habang naghihintay kami sa iyong pagbabalik, may lakas kami, Panginoon, na sarapin ang hamon ng buhay, Panginoon. Salamat po sa pagkatagumpay na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na aming, Panginoon, tatanggapin. Pinupuri ka na po namin at ang kapayapaan ng Diyos na hindi malirip, nasa sa iyo, nasa sa amin, paano siya mag-iingat sa aming puso't isipan sa pananalangin namin, pagdulog namin sa iyo, Panginoon. Nagkakaroon kami ng matibay na kapayapaan na hindi may kukumpara na sanlibutan, na hindi may bibigay na sanlibutan, kundi kapayapaan nagpapabanhal, kapayapaan na nagre-rest, Panginoon, sa iyong piling, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka, sambahin ka, Panginoon. Sa umagang ito, hayaan niyo po, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, na marinig namin. Maging kapangyarihan ito sa amin. Maisuot po namin ito. Sapagat ito ang sandata, Panginoon, na kailangan namin sa lahat ng araw na aming mga buhay. Upang manatili kami nakatayo, dumating man ang araw na masama. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka na po namin, pinapasalamatan, sinasamba, dinadakila, niluluwalhati, ang karangalan ay nasa sa iyo at binibigay namin. Walang matira sa amin sapagkat ito'y mula sa iyo, ibinabalik namin sa iyo ang karangalan. Sa ngalan po ni Jesus, aming Panginoon, manunubos, tagapagligtas, tagapangalaga, nagbibigay ng biyaya, kapayapaan sa amin. In Jesus' mighty name, we praise you. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon ng buhay. Glory to your name, Jesus. You deserve the highest praise, Lord. You deserve the glory, Jesus. Yours is the kingdom, Lord. Power, dominion, forever and ever. Hallelujah. We give you praise, Jesus. Praise your name, Jesus. Praise your name. Makaupo na po tayo. Thank you, Lord, sa iyong presence na kagalingan. I remember na ang Panginoon ay nung nabalitaan niya, although siya ay all-knowing, nung nabalitaan niya na ang kanyang kaibigan na si Lazaro ay patay, ibig sabihin natutulog para sa kanya. Siya po ay nagdala po siya ng kanyang pagiging friend po nila, parang mabigat sa kanya. Although siya ay very powerful, napakamakapangyarihan niya, pero dinanas niya yung sakit na merong sa puso niya ng kaibigan niya ay patay na. Although alam niya, kaya niyang buhayin po yun at mabubuhay po yun. Ayaw nadadala siya pag ang mga hinirang, makinig kayo mabuti, ay dumaranas ng sakit, karamdaman. Nawa, ganon din po tayo sa bawat isa. Pag may nabalitaan kayong may sakit, mga kapatid natin, sila Brother EJ yata, parang inabot din yata sila ng nadadala tayo sa panalangin. Niluluhog kagad natin. At yun ang puso ng Panginoon. Hindi niya pinagwawalang bahala ang mahinirang. Salamat po, Panginoon. Okay, aral po tayo. Ang iglesia ng Diyos na buhay, gaya ng kawal, Ephesians 3 verses po natin. Ephesians chapter 6 verse 11. Maganda po yung image niyan. Babalikan po natin siguro yon. O yung isang image kanina, yung labas lang yung mata at saka yung bibig. Dahil pag-usapan po natin yung mga part na yan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo.
2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. Mahalaga po yung magbihis. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Verse 4 po. Sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nakikihalubilo sa mga bagay sa buhay na ito upang siya ay kalugdan niyong nagtala sa pagkakawal. So meron po dyan na nilalabanan, meron pong tinatanggap. Ang tinatanggap niya pagkitiis, gaya ng mabuting kawal ni Kristo. At isa pa doon, tinitiis niya yung mga tukso ng sanlibutan na maiwasan. Andiyan po yan. So, part po natin na tumanggi sa mga alok ng sanlibutan bilang mabuting kawal ni Kristo. Spiritual warfare. Ang topic po natin na pinag-aaralan sa ngayon, ang mga kagamitang kompleto sa pakikipagdigma. Kasi ito ay pakikipagdigma sa spiritual, kailangan kompleto po natin susuot ito. So, pito po siya sa verse 14 to 18, inuunti-unti po natin siya. Nilagay ko po dito, sariling pagkasanay. Sabi niyo po, sariling pagkasanay. Kung hindi pa natin alam yung ating mga nababasa, natututunan, na may meditate, dapat sanayin na po natin. Ang kulang po sa atin ay application. Marami tayong napakinggan na, marami na tayong naaral, o kaya tayo nagtuturo na rin tayo. Pero ang kulang natin, sanayin natin. I-apply natin. Let us put into action. Sabi niyo po, action. Ang action kasi, ito yung nagpapakita kung kanino ka sumusunod. We are a follower of Christ. Followers po tayo ni Jesus Christ. We are the disciple po tayo. So, kailangan meron tayong pagsasanay o kaya sanay ka na, kasanayan. Kaya gusto kong gamitin itong kasanayan, ito isang kasalita na expert ka na. Sabi niyo po, expert. Kumbaga sa yan na po yung way of life o lifestyle. Can I hear amen? Okay, the last enemy stand, I myself. Hindi niyo po ako kalaban, hindi ko kayo kalaban. Hindi niyo kalaban yung kapitbahay. Hindi niyo kalaban yung mga mahal niyo sa buhay. Minsan nagtatalo, di ba? Sa tahanan, hindi na iwasan. Minsan merong discuss dapat na tama, pero nauwi sa pagtatalo. Di po ba? Hindi po sila kalaban. Ang kalaban ay ako. Kaya ka nasasaktan dahil sarili mo ay may pride. Nahalaga po ang salitang yon. The importance of this na kalaban natin ito, ang importante sa lahat, ito, yung susunod na isang salita, self-control. Sabi niyo po, self-control. Kasi pag wala tayong self-control, hindi natin maano yung alok ng diablo, alok ng mundo. Kasi nasa likod si Satan eh. Di po ba? Yun ang ginagamit niya. Pag wala kang self-control, wala kang discipline, isang salita po ng self-control, discipline. Disiplina. Pag wala kang self-control, wala na. Bigay ka na doon. Hanggang kainin ka na ng sistema. Kaya nahira, amen. Parang hindi ka na maalis doon sa tawag na mundo. Kaya dapat meron kang self-control. O kaya, sa isang salita, meron kang spiritual na kamalayan. Hello? Sa mga alok ng diablo o may spiritual na kamalayan ka kung ito'y sa Panginoon o sa mundo. Yun po ang ibig pong sabihin na gusto kong sabihin sa inyo. In verse 14, ayaw kong umalis po doon yung isang salita na stand. Pag sinabing stand, sa Griego po yan po yung establish. Yan po yan. Kaya sinabing magsitibay, establish po yan eh. Yung nakasanayan mo na po yan, magsitibay. Salitang magsitibay sa Griego, establish. Ibig sabihin, dapat naka-establish ka dito. Nakatatag ka dito. Dapat matibay ka dito. Yung setup, dapat itong setup na to, laging nariyan. Stand still. Yan na po yung sinasabi ko na isang salita na sinasabi ng Griego. Yan na yung working system. Pag nakasanayan na, mahirap nang mabago. Amin po ba? Mahalaga po yung mga pangungusap na nakalagay po dyan. Yan po yung ginamit na sa isang salita, kusang gumagana. Sabi niyo po, kusang gumagana.
Kasi pag naka-establish na yan, hindi ka na hirap na gawin. Kusa na yun eh. Established na yun eh. Nakapundasyon na yun eh. Mahirap na hugutin. So yun yung isang salita na kasanayan. Sa isang kasanayan sa buhay na mahirap alisin. Halimbawa, tuwing umaga, gusto mong magkape pag nag-aalmusal ka. Ang hirap alisin nun. Kahit walang kape sa bahay, bibili ka. Kasi sanay ka na doon. Paano kaya pag ang equipment na ito, yung armor of God, ay nariyan na? Mahirap nang alisin. Amen po ba? Kaya nga hirap makapag-penetrate ang kaaway o dahil meron kang self-control, hindi siya makapasok. Mahalaga po yan. Okay, mahalaga po yan. 7 elements on God's working system to His church. Mahalaga po, 7 po ito, pero ang nagsasabi na iba, 6 lang po ito. Pero idinagdag ko yung isa kasi isa po itong elements para magtagumpay. Yung kauli-hulihan po dyan. So pag-aaralan po natin, ito po yung napag-aaralan natin, belt of truth, breastplate of righteousness. Kita nyo po yan, may mga image po tayo yan. Feet shod with the preparation of the gospel of peace. Ayan po yan. Mahalaga po yan. Tapos yung pang-apat po ay yung shield of faith. Na tinigil po natin dyan, hinapyawan po natin yan na medyo dadagdagan ko lang po ng verse kasi nung nakaraan tayo nag-verse dyan. At yan po ang aalalay sa lahat. Makinig kayo mabuti. Mahalaga po to. Nagsimula ang Panginoon na magregalo ng pananampalataya sa atin. Kaya ang lahat ng teaching na nating tinatanggap ay pinagtitiwala natin kung sa Panginoon. Mahalaga po yan. Hindi tayo naniniwala sa mga lies ng word. Kasi lahat ng sinasabi ng mundo ay lies, kasinungalingan. Kaya ang tanging mga Kristiyano lamang ang tatatag dito. Yung mga nirigaluhan. Kasi ang nirigaluhan, sila nakakapili ng tunay at dalisay na aral. Na i-quench niya ang lahat na mapanlinlang na daya na katuruan. Can I hear amen? Alam nyo, binanggit ko nung nakaraan, even sa mga teaching, meron siyang mga false teacher si Satan. Tinutwist, di ba naalala nyo? Tinutwist niya ang Bible, salita ng Panginoon, tinutwist niya. Out of context. Inaalis niya yung sustansya. Even sa mga music, na dapat sana ipapuri sa Panginoon, binabago niya. Mahalaga po ito. Kasi dito tayo magtatagumpay. Ayon po yan sa sinasabi po dyan, upang mapatay nyo ang alin? Ang mga suligi. Di po ba? Yung mga pana na nagliliyab. Di po ba? Yan po yung missile na sinabi natin nakaraan. Parang missile po yan. Paano papasok yan? Pag open yung, pag walang faith, kung hindi malapad ang ating pag sinabi kasi ni shield, sa Griego po, meron po dyan kapatid, nakalagay po ba dyan? Okay, puntahan po muna natin. Pag sinabing shield, kasi pinag-usapan natin faith, di po ba? Di ba? Ang faith, tinaguri po siya sa isang salitang shield. Ginamit ang faith sa illustration ni Apostle Paul na ito'y kalasag. Shield. Ito po, ang ibig po sabihin nyo, ito'y large shield. Toreos, pag sinabing Toreos, yan po yung napakalaki na selyo sa'yo. Kaya yung ibinigay ng Panginoon sa ating pananampalataya, iyan ay selyo sa atin para hindi sana makapenetrate si Satan. Gamitin natin ito. Sabi niyo po, gamitin. Ibig po sabihin niya, ito yung kasi laki ng door shape. Parang pintuan na yan, yung para bagang yung katawan mo hindi sasabit di po ba? Pag lumabas ka, di ba? Gayon din yung kaaway, hindi makakapasok kasi nga may selyo. Tanging ang mga Church of God lamang ang meron nito, yung kawal lamang ni Kristo na pinag-uusapan natin, na merong faith. Pero sometimes, ito'y hindi nagagamit. Kaya kailangan natin itong gamitin. Sabi niyo po, gamitin. Ang panampalataya na ibinigay ng Panginoon sa atin. Mean to say, ito'y kahulugan niya, protecting an area of our body as a whole. Ito'y pinoprotection niya lahat ng area ng ating katauhan. Di po ba?
Pag nandiyan ka sa pinto ba, makikita ka ba ng kapitbahay? Hindi niya alam paano siya tumira. Di ba? Hello? Hindi niya alam paano siya tumingin. Ganoon si Satan, hirapan siya makapag-penetrate. Kaya sinasabi ko sa inyo na nakaraan, no match. No match siya sa faith na nilagay ng Panginoon sa atin. Hello? Regalo po ito sa atin, kaya isuot natin. Regalo ito eh. Gamitin po natin ito. Now, puntahan po natin, naglagay po ako ng verse. In Romans chapter 14, verse 23, ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kong kumain sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya. Ito'y kinumpara lamang sa pagkain. Pero totoo lang, ito ang meaning po niya, at ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Minsan hindi natin nagagamit ang pananampalataya, gumagawa tayo. Naiintindihan niyo po ako? Parang yung ginagawa mo ang isang bagay pero tutol ka. O kaya gumagawa ka ng parang wala lang. Kaya lahat ng action, sinasabi po dito, lahat ng action natin gagawin ay dapat ayon sa pananampalataya. Pag hindi ayon sa pananampalataya, nagkakasala tayo kanino? Sa ating sarili. Hindi tayo nagkakasala sa Diyos, nagkakasala tayo sa ating sarili. Bakit? Pinaparusahan natin ang ating sarili. Meron na tayong tunay na pananampalataya. Hindi natin ginagamit. Umagawa tayo na wala sa pananampalataya. Kasi ang wala sa pananampalataya ay ang wala nito. Pag wala ang salita ng Panginoon, saan ka magtitiwala? Buksan pa natin sa isang senaryo. Kasi ito, battle po ang pinag-uusapan natin. Pero puntahan po natin yung context nito in Matthew chapter 17 verse 20. Okay. At sinabi niya sa kanila, si Jesus Christ, kausap ang mga alagad. Dahil sa kaunti ng inyong pananampalataya, sabi niyo po kakaunti. Ang pananampalataya ay nagregalo ang Panginoon, pero ang mga alagad hindi nagagamit. Kaya konti. Mahalaga po yan, salita po yan. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya, meron naman kakaunti lang eh. Po ba? Kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil, gaano kayang kalaki yung butil na ito, ng binhi na mustasa? Nakakita na po kayo ng binhi na mustasa? Sasabihin mo, napakaliit eh. Bakit sinasabi ng Panginoon ito kasing laki? Maliit lang naman talaga, ba't sabi kasing laki? Kasi ang ibig sabihin ng Panginoon dito, pag kahit anong seed, kahit gaanong shape niyan, pag iyan ay tumubo, ang hirap bunutin. Yung buto, matatangay pa yan eh. Pero pag yan ay kumapit sa lupa, pakinig kayo mabuti, ito'y mahirap alisin. Amin po ba ng basta-basta? Kasi pag lumalim po yung ugat niyan, nagkabunga po yan, hindi mo po mamasishake yan. Kahit puno. Amin po ba? At sabi niya po dito, ay magsasabi sa inyo sa bundok na ito, ano kaya yung bundok niyan? Lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Lahat ay mangyayari. Mean to say, walang imposible sa isang tao na nagtiwala. Now, tingnan po natin, ano ba po ang context ito? Ang context ito, ba't sinabing bundok yan, ilipat mo yan? Ang sinasabi niya po dyan sa context na yan, ay yung si Satan. Merong lalaki na nagdala kay Jesus Christ, sa mga alagad muna nagbigay. Ipagalingin niyo yung aking anak kasi siya po ay lumulublob sa tubig, pupunta sa apoy. Yan yung context niyan. At yung mga alagad niyo, Panginoon, di kayang palayasin yung demonyo. Contextually, makinig kayo mabuti, ang gawa ng kaaway, kaya natin labanan. Kaya natin siyang turuan. Kaya natin siyang palayasin. Kahit problema yan, kayang umalis niyan. Kasi bakit? Dahil sa pananampalataya. Shield. A large shield. Sabi ng Panginoon, ang liit na inyong pananampalataya.
Sinabi niya to sa mga alagad kasi hindi nila papalis yung dyablo. Kasi napakaliit ang pananampalataya nila. Pero bakit magkaroon kayo ng kasing laki? Ang laki talaga nito. Ibig sabihin, kahit yan ay binigay ng... Kaya ka binigyan ng faith ng Panginoon para magtagumpay. Hindi nagbigay ang Panginoon ng faith para ikaw ay manlungo. Para ikaw ay kainin ng sistema ng mundo. Para hindi ka maging overcomer. Iniligay ng Panginoon ang faith sa atin para mag-overcome tayo sa lahat ng devices ni Satan. Yung wiles po niya, mga pakana po niya. Amen po ba? Context po niya, basahin niyo po yan sa inyong bahay. Kaya mo siyang ilipat. Walang imposible sa sino mang magtiwala. Amen? Mahalaga po yan. In 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sabi niya po diyan, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Makinig kayo, ang paningin natin, pag nakatingin dito, kasinungalingan po yan. May mga sinungaling dito at meron ditong magpapakita ng katotohanan. Ang katotohanan, sinasabi ko po dito, yung salita ng Panginoon na natututunan natin. Kaya yung mga kasinungalingan, yung mga nangyari dito, ito'y nakikita dito. Pero yung alok ng mundo, puro kasinungalingan yan. Ayan na yung nangyayari, ito na gawin mo, ito na nangyayari, ito na, may gulo na. O, diba? Yung faith natin, hinaano niya, sinashake niya. Hindi siya makakapasok pagka yung faith natin ay malaki. Pag ang salita ng Panginoon ina-apply mo, naging kasanayan mo, hindi siya makakapasok. Sa lahat ng area na sinasabi po dyan. Sa belt of truth, hindi po siya makakapasok po dyan. Kasi silyado po yan eh. Yung zipper mo, laging nakasarado yan. Amen po ba? Amen. Yung makalaman mo, sarado po yan. Kasi dahil sa faith, nakatingin ka kay Jesus Christ. Yung pangangaral mo, yung pitchad natin, ng peace, kapayapaan, kaya nga dala-dala mo ang kapayapaan, alam niyo po kung bakit? Hindi tayo natotrouble. Kasi bakit? Dahil sa faith na meron tayo. Cover niya po lahat ng area. At yung breastplate of righteousness, kasabay po yan, kasunod po yan. Ipinapakita, kaya kang protektahan ng faith. Amen po ba? Mahalaga po ito at ito'y aalalay pa rin sa mga susunod sa ating pag-uusap sa ngayon. Panglima. Nilagyan ko lang po ng version. Sabi niya dyan sa 2 Corinthians 5:7, walk by faith, not by sight. So, I mean to say, nakatingin ka kay Jesus Christ, hindi sa mga nakikita natin sa mundo. Yung mga nangyayari niyan, nakatingin ka sa mga pinangako ng Panginoon. Nakatingin ka sa mga bagay na mga hindi nakikita. Kasunod din po yan, parang yan pa rin po yung context niyan. Sapagkat kami ay nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat yun ay walang hanggan. Kaya yung weight of glory ng Panginoon, yun ang gustong-gusto namin na makita. Sabi ni Apostle Paul. Context dyan, basahin niyo po yan, maganda po yan. Now, panglima na pag-uusap po natin, ay yung salitang turbante ng kaligtasan. Sabi niyo po, turbante ng kaligtasan. Ano po yan? Helmet ng kaligtasan. Helmet of salvation. Napakahalagang parte po, saan po yung helmet? Saan nilalagay? Maraming nasa motor ngayon, sa siko nilalagay eh. Po ba? Di po ba? Pag na-aksidente, hindi siya wala siyang protection. Di po ba? Ang mga Kristiyano dapat nakalagay sa tama. Hindi nilalagay doon sa ibang lalagyan. May proper place at may position po siya. Pag naglagay po ba kayo may helmet po. Pag naglagay po ba kayo ng helmet baliktad? Kapatid, meron pa po ba diyang isang image na bukas yung mata, tapos yung bibig, yung isa kanina parang nagustuhan ko po yun eh. Ang Roman, yaan po. Yung mata niya, bukas, at yung bibig niya ay bukas. Gusto ko po pag-usapan ito,
Kasi i-proper po natin ito. Ilagay po natin sa tama ito. Pag binaliktad mo po yan, ano mangyayari? Blind ka po sa kalaban. Hindi mo makikita ang kalaban, yung pagkilos niya, di po ba? Hindi ka makapagsalita, barado. Hindi makakarating iyon sa kalaban. Alam niyo po ba ang kulang po sa atin? Kaya nga sinasabi po natin, andyan ka na lang, hindi ka na makakapasok. Dapat ganun sinasabi kay Satan. Never ka na makakapasok. Pag nag-activate ang faith, makinig kayo mabuti, makinig kayo, napakahalaga po nito. Ito'y makapangyarihan sa lahat. Hindi kaya magpenetrate, even yung palaso na nagliliyab, kung gaano pang katinding devices ang gamitin sa iyo, hindi siya makape-penetrate. Kasi kitang-kita mo kung saan siya tatama. May pansalag ka. Amin po ba? Mahalaga po yan yung helmet po ang pag-uusapan natin. Helmet of salvation. Ayon po sa verse 17a, basahin po natin. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan. Pag sinabing magsikuha, gamitin natin. Magsitibay tayo ayon sa verse 14. Establish natin ito. Yung helmet, ilagay natin sa tama. Iayos natin. May place sa tama. Hindi po nakatagilid yung napunta sa mata yung tenga. Napunta yung mata na bukas, napunta sa tenga. Di wala rin. Hindi po dapat ibaliktad po ito. Siguro maraming Kristiyano, bali-baliktad magsuot. Alam niyo kung bakit nagkakabali-baliktad? Wrong context. Hello? Mali ang application sa sinasabi ng Bible. Kasi pag wrong context, mali ang application. Pag mali ang understanding sa Word of God, o sinasabi natin, eisegesis siya, yung paliwanag niya sa Bible. Imbis na dapat yung exegesis, inilalabas niya yung meaning of the text. Kaya yung application, nagkakamali. Naisusuot yung helmet na baliktad. Prone talagang mapuntahan iyon ni Satan. Kaya nga ang pagsusuot ng kompleto dapat nasa proper place and position. Kaya nahihiramin. Very specific itong sinasabi ni Apostle Paul dahil alam niya, nang nakulong siya at alam niya nabubuhay siya sa panahon ng mga Roma, alam niya yung kasuotan na specifically kung papaano gamitin. Okay, mahalaga po yan. Turbante ng kaligtasan, shield of faith, pag-usapan natin siguro mamaya, o yung tabak ng Espiritu o sa susunod pa. Pero gusto ko po muna yung A, na pag-uusapan po natin sa pagkakataong ito. Okay, turbante ng kaligtasan o helmet of salvation, the place and position saan? Sa ulo. Sa ulo, di po ba? Pero dapat tama. Hindi po the place po yan. The place and position. So, sorry, anak, parang medyo ka dun si Enoch. The place po yan and position. Dapat tamang lugar. Ang helmet, inilalagay hindi sa siko. Nilalagay sa ulo. Sa head po yan. Ang position niya, tama. Hindi nakabaliktad. Hindi nakataob. Nakashoot. Na maayos. Kung saan yung proper na butas sa mata, dapat naroroon. Amen po ba? Mahalaga po yon para yung enemy, alam natin yung kanyang mga pakana. Amen. See through. Kumbaga hayag na siya sa atin, hindi na siya makakaporma. Amen po ba? See through. Mahalaga po yung place and position. Sa head po, pinapakita po yan. Basa po tayo, 1 Thessalonians chapter 5, verse 8 and 10. Datapwat, palibasa mga anak tayo ng araw o tayo ay light, magpigil tayo. Sabi niyo po, magpigil. Ibig sabihin, self-control. Mahalaga po ito, self-control. Magpigil tayo. Isang salita pa dyan, magtiis tayo. Ang kalaban natin ay ang ating sarili. Kaya kailangan magpigil. Kailangan may self-control. Pag walang self-control, matatangay tayo ng mga daya. Sabi niya, naisuot ang baluti ng pananampalataya. Bakit ginamit dito yung baluti? Di ba breastplate lang yan? Bakit ginamit din yung pananampalataya? Kasi ang pananampalataya nagko-connect sa lahat ng part ng area ng katawan natin.
So nagko-connect po even the Word of God, pinagduduktong-duktong ito para ipakita pag may faith tayo, lahat ng area na suot natin ay protektado. At ang sabi niya po dito, balutin ng pananampalataya ng application, pag-ibig. May pananampalataya tayo, walang pag-ibig, para yung batingaw lang, sabi sa Korinto. Amin po ba? Para yung umaalingaw-ngaw lang, walang, kumbaga sa isang salita, may boss ako dati, nagtitinda ako ng pandesal. Sabi doon sa kasama ko, ayan si ano, walang ibig sabihin yan. Alam niyo po ibig sabihin ng gusto niya sabihin? Wala yang ano, walang halaga. Kumbaga sa ano, wala siyang magandang idudulot. Kumbaga sa ano, wala siyang dating. Tama po si Pastora, useless. Parang walang ano yan, walang kamalayan yan. Pero dahil tayo may pananampalataya, makinig mabuti, tayo'y namomotivate sa pag-ibig sa love. At ang maging turbante ng pag-asa ay kaligtasan. Helmet of salvation. Turbante ng ating pag-asa ay ang ating kaligtasan. Connected na po siya ngayon. Ipinapakita dito, pag may pananampalataya tayo, ang pag-asa natin, tayo ililigtas. Hindi yung papunta sa buhay na walang hanggan, meron na po yun. Kasi pag ang kaligtasan ay wala sa ating kaisipan, makinig kayo mabuti, madadaya tayo na madadaya. Ang battleground ay nasa sa ating isip. Pag-uusapan po natin mamaya yan. Verse 9, sapagkat tayo hindi itinilaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Verse 10. Ito po, gusto ko po ito. Na namatay dahil sa atin upang tayo ay gising o matulog man, ay mga buhay tayong kasama niya. Ano pong ibig sabihin nito? Hanggat buhay pa tayo, kasama natin ng Panginoon. Pag ang turbante ng kaligtasan, lagi natin sinusuot yung pananampalataya. Ayon po sa verse 8. Kung tulog ka man, ibig sabihin, kung patay man tayo, ibig sabihin, kasama pa rin tayo ng Panginoon. Nakahanda yung buhay na walang hanggan. Yung mga nasa alabok ngayon, na nagtiwala sa Panginoon. Pero hanggat buhay pa tayo, ibig sabihin, tayo ay gising man, tayo ay buhay na buhay, active na active ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Mahalaga po yan. Una, the place and the position sa head. Bakit? Yung part nito ay napakaraming sangkap. Alam niyo po yun, di ba? May mga senses tayo. Di po ba? Alam niyo yung part na yan. Gusto niya Apostle Paul, tignan natin sa head yung helmet. Una, ano ang nakatago? Nakikita ba yan? Yaan po yung seat, makinig yung mabuti, na naandyan ang Spirit na iniligay ng Panginoon. Hindi po yung breath of life na Spirit. Yung Spirit ng faith na connected sa Word of God. Yaan po yung sinasabing kaisipan. Kasi pag nagka-problema ang kaisipan, pag nakapakinig po kasi yan, yung kaisipan maglalaro. Di po ba? Pag naglaro ang kaisipan, na pag-usapan natin po kagabi yung yung fear eh. Alam niyo po ba yung fear, bakit yan, paano ma-develop yan? Mine-meditate mo. Pag na-meditate mo po yan, hanggang sa lumaki na-develop, alam niyo pa mangyayari? Gagawin mo na. Hello? Now, pag inisip mo ng inisip, makikimay buti, pag inisip mo ng inisip ang salita ng Panginoon, madidevelop lalo ang faith. Hello? Kaya kabaliktaran po yun. Pag ang katakot ay na-develop, kasi lagi mo siyang minimeditate eh. Pag naipahintulutan mo siyang dumating, ayan na, mag-iisip ka na. Yan, battleground kaisipan. Battleground po yan. Diyan ngayon pina-furnish kung anong gagawin mo kinabukasan, mamaya kinabukasan. Diyan pinipino yan yung mga desisyon sa kaisipan. Kaya napakahalagang ligtas po yan.
napakahalaga ang kaisipan ni Kristo ay nasa iyo ayon po sa Philippians chapter 2 verse 5. At ang kaisipan ng Panginoon ay sumainyo na nasa Kanya rin naman. Yun ang sabi ng Philippians. Kaya napakahalaga po ng kaisipan. Tignan po natin, yan po yung seat ng spirit ng Panginoon para makontrol yan, para gawin mo yung faith na ibinigay sa atin ng Panginoon ayon sa mga salita ng Panginoon. And 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16, ito po ang sabi niya, kaya't inyong bigkisin ang baywang ng inyong pag-iisip. Sabi niyo po, bigkisin. Pag sinabing bigkisin, higpitan. Sabi niyo po, higpitan. Talian. Pag sinabi kasing bigkis, ginagamit ito sa panali. Ano mang part, pag may pilay ka, tatalian, di po ba? Pag yung mga alagad, naglalagay po ng pamigkis para makapwesto po sila sa pag-upo na maayos. Ang Panginoon, ganoon din, nagbibigkis po siya. Pero anong meaning nito na sinasabi ni Apostol Pedro? Ang sabi niya dito, bigkisin ang bewang ng inyong pag-iisip. Ang gusto niya sabihin dito, punuin natin ng salita ng Panginoon ang ating kaisipan. Kaya nahihiramin. Ibig sabihin, sikipan natin para hindi makapenetrate si Satan. Kasi pag hindi masikip po yan, may puang na pwesto na po pwedeng pumasok si Satan sa pamagitan ng mga lies na ginagawa niya sa mundo na iaalok sa atin. Mahirap paglabanan pag dyan nakapasok ang kaaway. Mahalagang isave po yan. Sabi niyo po isave. Ang mind natin kailangan ma-isave po yan. Yan ang number 1 na sinasabing pinoprotektahan po dyan. At may mga bagay po tayo pag-uusapan po mamaya. Verse 14. Ay, hindi. Balik niyo po ulit kapatid. Di po natin tapos. Kaya't bigisin niyo ang baywang na inyong pag-iisip na maging mapagpigil. Sabi niya po mapagpigil. Ginamit na naman po ito. Self-control. Mapagpigil kayo na inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa iyo sa pagkakahayag ni Kristo Jesus. Dapat nakatingin tayo kay Jesus Christ sa biyayang mahahayag sa panahon ng kanyang pagbabalik. And verse 10, binasa po ng kapatid natin si Eno kanina, di ba? Finally, brethren, be strong in the Lord, in the power of His might. Doon tayo lagi tumingin dahil ang pag-asa nasa sa kanyang biyaya na pagharap natin sa Panginoon. Kasi pag lagi tayo nakatingin doon sa paghintay natin sa Panginoon, hindi ka mapapasok ng kaaway. Amen po ba? Waiting is very very powerful po yan, yung waiting sa Panginoon. Verse 14 po. Okay. Nagaya ng mga anak na matalimahin. Sabi niyo po matalimahin. Masunurin. Masunurin, mag-apply po tayo, sundin natin sa salita ng Panginoon. Na huwag kayong mag-asal ng ayon sa inyong dating mga masamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Tayo, bobo pa tayo dati sa salita ng Panginoon, di po ba? Wala pa tayong alam, wala pa tayong malay, kaya tayo nadadala tayo sa mga aral na mali, sa mga application ng mundo. Kasi bakit? Sanggol pa tayo. Pero yung may kaalaman na tayo, ibig sabihin, alam na nating mamungay ng tama. Bilang isang kawal at mananampalataya ng Panginoon. Verse 15. Matalimahin po sinasabi yan, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ang mahalaga po yung mind. Dapat ang lagi nitong iniisip ay kabanalan, kalinisan. Ang sabi sa Matthew, di ba, naalala nyo, sabi niya, yung pure heart, yung pure, sabi niya, ay may kalinisan, sabi niya, ay nasilayan ng Panginoon. Hello? Kasi banal lang kaisipan mo, nakita mo ang Panginoon. Na-encounter mo personally. At nagagawa sa buhay mo. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat nakita nila ang Panginoon, nakita nila ang Diyos. Amen po ba? Sabi niya, sa lahat ng paraan ng pamumuhay, verse 16, yamang ang tumawag sa inyo, verse 16 po, ayan, sapagkat nasusulat, kayo magpakabanal sapagkat ako'y banal. Sino tumawag sa atin? Ang Diyos na banal. Ang Panginoon na nagtala sa atin sa pagkakawal, na banal na muhay sa mundo, nagtagumpay, gusto niya tayong dalhin po doon. Amen po ba?
Kaya kailangan gayahin natin siyang namuhay ng may kabanalan. Amen po ba? Mahalaga po siya. Colossians chapter 3, pinakita to kanina ni Brother EJ sa niran yung ating video kanina. Colossians chapter 3 verse 1 to 5. Kung kayo nga ay muling binuhay na kalakip ni Kristo o naranasan nyo na naborn again kayo at alam nyo sa buhay natin na may nangyaring namatay at ngayon nabubuhay na po tayo ngayon sa pagkabuhay na maguli, wala yung dating pagkatao, sinasabi po rito. At sabi niya, na buhay na kalakip ni Kristo ay hanapin ninyo ang mga bagay na saan? Ang dami nating hinahanap sa lupa. Amen po ba? In reality, marami tayong gustong ma-attain, maraming gusto tayong maabot dito sa lupa. Na hindi iyon ang pinapayo ng Panginoon. Ang sabi dito sa Colossians, tulad ni Pablo, sa mga taga-Colosas, ang sabi niya, yung mga bagay sa itaas ang hanapin natin. Bakit? Na kinaroroonan ni Kristo. Kasi follower tayo ni Jesus Christ, kung saan siya naroon, hanapin natin. Puntahan natin, lakarin natin, gayahin natin. Amen po ba? Ang sabi niya na nakaupo sa car ng Diyos, verse 2, ilagak ninyo ang inyong, ano daw po? Mahalaga po ang mind para maligtas. Para maligtas ang ating kaisipan sa gawa ng pakanan ng dyablo, ang isip natin, dalin natin saan? Sa kinaroroonan ni Kristo. Sa kingdom ng Panginoon, dalin natin. Ito ang tanging paraan para makalagpas tayo sa mga dayat na lang ng dyablo. Amen po ba? Isip ay mahalaga. Kailangan alam mo to kung saan dadalin. Kailangan alam ng mga kawal kung kanino to ibibigay. Ang mga kawal naman dirigma, alam nila one day makakabalik sila sa kanilang pamilya. Ang isip nila nakalagay doon. Kahit lumalaban sila, ang kanilang hawak sa litrato ng pamilya, asawa, mga anak, lumalaban sila sa digmaan. Di po ba may mga sundalong ganyan? Kasi bakit? Ang future na tinitingnan nila, babalik sa pamilya. Hello? Ganun si Panginoon. Kasi kapamilya tayo ng Panginoon. Kung saan siya naroroon, gusto niya dumuon din naman tayo. At dapat, yun din ang ninanasa natin. Isip natin iligtas dito sa lupa. Dahil bakit? Papunta tayo sa Panginoon. Dalhin natin ang ating isip sa kinaroroonan ng Panginoon. Sa mga bagay na nasa itaas, huwag ang mga bagay na nasa iligtas natin. Sabi niyo po, iligtas ang kaisipan. Alam niyo na kung paano. Yung isip natin, saan nilalagay? Ituon natin sa kaharian ni Kristo. Amen? Hindi sa mga bagay dito sa mundo. Verse 3. Mahalaga po yung kaisipan, kaya nilagay ko po yan. Sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay nakatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Taga doon tayo eh. Bakit nilalagat pa natin ang isip natin sa lupa? Iiwanan natin to, hindi tayo taga rito eh. Tayo ay dayuhan lang dito. Taga-langit po tayo. Amen po ba? Kaya dapat ang isip ay nakaroon sa future. Amen po ba? Although may ginagawa po tayo dito, pero wag mong ibuhos lahat ang isip mo dito sa ginagawa mo. Dapat ang focus sa isip natin, na kondisyon ng mind natin, one day, mamaya, bukas, may rapture na, o kaya kukunin ako ng Panginoon bukas sa isang linggo. O kaya mas masarap, ngayon na Lord. Di po ba? Parang ayaw nyo po ah. Baka sinasabi nyo, mauna ka pastor. Pag nauna ako ng rapture, maiwan po kayo. May nagtanong niyan eh, sino gusto mauna? Hindi, never mind pastor. Huwag natin pag-usapan kung sino gusto mauna. Pero ang maganda, naghihintay tayo. Bakit? Doon tayo nakapokus sa Panginoon eh. Verse 4. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag at mahayag rin naman tayong kasama niya sa kaluwalhatian. Ang ganda pag doon tayo eh. Kasi yung kaluwalhatian tatanggapin natin, di basta-basta. Wala nang magsisil sa atin, wala nang mangapi sa atin kasi hindi na tayo kaapi-api. Kasi bakit? Yung katawan natin bago na. Wala nang pagdurusa. Wala nang sakit, wala nang karamdaman. Wala nang kamatayan. Wala nang lason, kahit bombahin, hindi yan po matatablan. Lumalagos sa pader. Sitro siya, kitang-kita ang lahat ng bagay.
Ang ganda ng kaluwalhatian na sa atin. Kaya yun dapat ang ini-imagine natin ng kasama ng Panginoon eh. Nasa katayuan niya sa Ama. Verse 5. Ang sarap mag-aral. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan. Yes. Kasi alam niyo po ang sangkap ng katawan natin na sa lupa, makinig kayo mabuti, ito ang tinitira niyan. Pag ito, hindi natin na-control ito, gustong gawin ng laman ang gusto niya. Mahalaga iligtas ang isip para yung katawan natin ay maligtas. Amen po ba? Ang sangkap ng katawan nasa ibabaw ng lupa, ano yan? Niname niya po dyan, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa Diyos-Diyosan. So ano pinapakita po rito? Huwag natin tignan ng mga bagay na karumihan dito. Ang sabi nga ni Solomon, di po ba? Vanity is vanity under heaven. Pag dito ka sa lupa, vanity lahat dito. Walang kabuluhan dito. Lahat ng makuha mo man niya, pero walang halaga po yan. Kaya nga sinabi doon, under heaven eh. Kasi ang perfection ay nasa kalwalhatian ng Panginoon, sa elevated area, sa kingdom of God. Amen po ba? Kasi kita mo ang lahat eh. Pag elevated, pag Christian ka, naka-elevate ang mind mo. Kasi bakit? Nakikita mo nangyari sa lupa ay wala na. Pawala ng pawala ang kagandahan. Amen po ba? Lumilipas lahat. Pero pag nasa Panginoon ka, hindi lilipas kailanman ang presensya ng Panginoon. Amen? Hindi niya tayo iwanan doon. Amen? Kaya isip natin, ilagak natin sa bagay na nasa kinaroroonan ng ating Panginoon. Pangalawa, tago po yan. Okay? Pangalawang points po natin, ang head po, ang posisyon po niya maayos. Pangalawa, pandinig. Pwede pong pakibalik kapatid yung yung image ng ng helmet. Very po yan, mahalaga po yan yung pandinig. Isang part po yan ng head bukod sa isipan. Makinig kayo mabuti, ang tenga po natin, bakit yan ay sarado? Bakit kaya yan ang image? Alam niyo po kung bakit? Yang part na ito, bakit sarado po yan? Kasi yung order sa kanila ng general, makinig kayo mabuti, ang order sa kanila ng general ay yun na yun. Yung salita sa labas, hindi na nila maririnig. Yung iyong pinag-aaralan, meditation, yung narinig mo personally sa Panginoon sa pag-aaral mo, as is na yon. Wala nang details dapat na bulong ng kaaway na papasok. Wala na dapat magdidikta sa'yo. Wala na dapat barado na ito sa tawag ng mundo para i-meditate mo. Kaya nahihiramin. Bakit sarado yan? Kasi personal po yan. Doon galing, di ba, nakahubad po yan pagka nasa yan eh. Nasa boss niya yan, nasa mesmo general yan eh. Nakahubad yan. Isusuot na yan. Lahat ng sinabi na order, dapat niyang gawin yon. Hindi na siya susunod sa command ng iba. Isang command lang ang susundin niya. Kaya nahihiramin. Pag ang Panginoon nag-utos sa atin, yun na lang ang ating susundin at sarado itong ating tenga. Saan? Sa mga bulong ng kaaway, sa bulong ng mga tao, sa bulong ng mundo. Sa kalikasan nito na binibigay sa atin na pasama ng pasama. Kaya nahihiramin. Kasi kaya nga po sa radyo, di po kita yan eh. Pero pag ba dyan, kita yan. Kaisipan kasi tagong-tago po yan. Kaya sikreto po yan. Etong sikretong bagay nito, hindi na dapat ito nakakapakinig ng iba o maling teaching. Makapakinig ka man, sarado yan. Dumaan man sa ano mo yan, sarado po yan. Kasi bakit? May panala po yan ito. Yung shield. Yung helmet niya, shield po yan. Kaya nahihiramin. Mahalaga po yan. Romans chapter 10:17, sinabi ko po ito kanina. Sapagkat ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig sa pamamagitan ng mga salita ni Kristo. Siya lang naman ang dapat natin pakinggan. Amen po ba? Hindi ko sino-sino.
Kung aral ng Panginoon ang tinuturo niya, pakinggan natin. Kung meron tayong napakinggan na hindi tama, itakwil natin. May kakayahan po tayong magtanggal ng tinik. May kakayahan po tayong pumili ng ating kakainin kasi may faith tayo, genuine faith ang meron tayo. Kaya nahiramen. Ang faith ang sumasala sa mga maling doktrina. Amen po ba? Kaya tayo madaling mapasok, hindi natin ginagamit ang faith, basta lang tayo nakikinig. Amen po ba? Napakahalaga po niyan. At ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kasi yung kumanya lamang talaga dapat ang nagpapalakas ng pananampalataya natin. Amen po ba? Proverbs chapter 20 verse 12. Dalawa po ang tangay nito, pero pag-usapan natin yung sasabihin dito. Ang nakikinig na tenga at ang nakakitang mata, kapwa ginawa ng Panginoon. Sinong naggumawa na ito? Literally, baka sinasabi natin ito, literally ha, tenga natin, tsaka yung mata natin ha. Ang sinasabi po dyan, spiritual. Yung tenga dapat natin, nakikinig lamang sa utos ng Panginoon. Kasi siya ang nagbukas ito. Yung makakapakinig tayo at makakakitang mata natin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Nakakapakinig tayo, nakakakain tayo ng salita ng Panginoon. Bakit? Bigay ng Panginoon, regalo ng Panginoon. Siya ang gumawa nito sa atin. Bilang isang church, bilang isang kawal ng Panginoon. Kaya yan, sarado po yan sa iba. Kasi binigay niya lamang yan sa mga tunay na kawal na itinalaga niya. Para sa labanan. Mahalaga po siya. Pangatlo, okay. Kaisipan, pandinig. Mahalaga yung pandinig ha. Pandinig, kailangan na ano yan. May sinasabi po mamaya, babasahin po natin yan. Okay. Paningin. Sabi niyo po, paningin. Yung image po kanina, di ba, yun lang ang bukas. Po ba? At saka yung bunganga. Pag-usapan po natin yan ha. Bakit kaya yung helmet ganon? Ba't kailangan gamitin ang ito at ito? Ba't ito sarado? At ito silyado, ulo, di ba? Kaya nga salvation to eh. Helmet of salvation eh. Kailangan iligtas po ito. Kasi pag maayos ang isip, ligtas ang paningin. Ligtas ang mata. Mahalaga po yan. Open po yan ha. Makinig kayo, gagamitin po natin yan. Kasi pag di natin ginamit yan, ano pong mangyayari? Matatalo tayo ng kaaway. Hindi natin alam paano siya kumilos. In Matthew chapter 6 verse 22, ang ilaw ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng liwanag. Ba't ginamit niya po dito yung salitang ilaw? Di ba lahat ng yung mata natin, pag nakakita, iniisip ng kaisipan? Di ba? Ngayon, pag ginamit po yung salita rito na ilawan, ginagamit ito ng liwanag. Gumamit dito ang salita ang Panginoon sa kanyang pagtuturo na may liwanag ka. Kung ikay may liwanag, ang mata mo ay maliwanag kung tumingin. Tama ang iyong pagtingin. Mean to say, yung panampalataya mo, tama, kasi liwanag yan. Iyan ay nagbibigay sa iyo yung buong buhay mo para gampanan ng tungkulin. Kaya nga mata, madaya din eh. Pag masama ang loob, masama ang iisipin pag may nakita. Ay nako, si ano, nako. Sumesenyas pa. Ayun. Diba? Kasi bakit masama ang kaisipan? Diba? Pag masama ang kaisipan, nakita, walang liwanag. Kasi ang liwanag na sinasabi niya rito, yung tunay na galing sa liwanag ng Diyos. Yung espiritong nasa sa isip. Pag nakita ng mata, maliwanag ang buong katauhan. Maliliwanagan. Hello? Ang sabi niya, kung tapat nga yung mata mo, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng liwanag. Ang sinasabi niya po rito, yung mismong kaloob-looban na person, ang Diyos na naglagay sa atin ng pananampalataya. Pag maliwanag yun, ang mata mo, ano man makita niyan, laging maliwanag sa buong katauhan mo.
Pero ang sinasabi niya dyan, kung babasahin niyo pa po yung context niyan, pero pag ang nakita mo ay hindi, walang liwanag, ay madirimlan ang iyong buong katauhan. Kabaliktaran. Pag hindi born again niya, madilim po yung isip niyan. Kung ano-ano isipin niyan. Mahalaga po yung mata. Ephesians chapter 1 verse 18 to 19, yamang naliwanagan ang mata ng inyong mga puso. Mean to say, may liwanag tayo, tinubos tayo ni Jesus Christ. Context natin yan, Ephesians, na sinasabi may liwanag na tayo. Ang mata po yung sinasabi ito, may mata tayo, yung puso natin, yung kaisipan natin, may mata po yan. Kaya ano man makita ng ating mata sa personal na ito, kasi malinis ang mata ng ating puso na kaisipan, connected po yan sa isip, ano mangyayari? Ang puso natin ito'y maliwanag. At sabi niya dito, upang malaman nyo kung ano ang pag-asa ng inyong pagkatawag. Hindi ka nakatingin sa nakikita mo. Nakatingin ka sa pag-asang darating sa'yo. Yung mga nangyayari sa mundo, ay wala yan. Walang ano siya, walang sense sa'yo yan. Walang dating sa'yo yan. Hindi ka natotrouble. Yung iba, naku po, tumataas ang bilihin, naku po. Diba? Natotrouble. Kaya ang ganda ng panalangin namin kagabi. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Talagang ganyan niya, pasama ng pasama ang mundo eh. O, diba? Dahil ang pag-asa natin ng ating pagkatawag kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal, dapat yung puso natin maliwanag dyan. Verse 19. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisampalataya. Napakalaki nito. Yung mga nagtiwala sa Panginoon, napakalaki nito, dakila. Gamitin lang natin. Sabi niya, nagsisampalataya tayo sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Kasi pag ang Panginoon, ang lagi natin titignan, hindi yung mga bagay dito, maliwanag ang ating kaisipan. At ang ating puso ng isip. Yung pinakapusod ng isip natin, yung liwanag na mula sa Diyos na pananampalataya, ito'y mamumukadkad. Pag nakakita tayo, alam na natin, Panginoon, paano gumawa ang ating katawan upang lubos na maliwanagan ang lahat ng hawak, lahat ng ating gagalawin. Ang ating paa, paano umaksyon, ating kamay, ang ating katawan, paano mag-move. Kasi bakit maliwanag ang kaisipan natin dahil ang mata natin ay naliwanagan. Literal man ang mata natin, may nakikita tayo, pero ang liwanag doon ay malinis. Hindi ka nag-aano ng isip sa iba na pangit. Amin po ba? Kasi bakit? Malinis ang binigay sa iyo ng Panginoon. Okay. Hebrew chapter 12, verse 2. Masdan natin si Jesus na gumagawa ng sakdal ng ating pakibasa po. Tumingin tayo sa ating Panginoon na siya lang talaga ang gumagawa ng sakdal na pananampalataya. Dapat ang isip natin nakatuon sa taas, na naroon ni Jesus Christ, dahil siya ang nagpapasakdal ayon dito ng ating pananampalataya para lalong masave ang ating head, ang ating kaisipan, ang ating mata. Sabi niya na siyang dahil sa kagalakan inilagay sa harapan niya ay nagtiis sa krus. Yun yung realization natin na nangyari sa Kanya. Nare-realize ba natin kung anong tinanggap niya samantalang tayo, nanampalataya lang tayo na nagpapasakdal pa siya sa atin, samantalang siya nagtiis sa krus para sa atin at niliwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Bago ang kaluwalhatian, pagtitiis. Bilang kawal, magtiis tayo. Huwag natin bigyan ng daan ang gawa ng mundo para makapenetrate sa ating isip dito sa paningin. Ang tawag ko po dyan, ito po ay ear gate. Ito po ay eye gate. Di po ba? Mouth gate. Pag ito'y in-entertain ang sinasabi ng mundo, hindi po yan silyado, lalaroin ng isip. Madidevelop po yan. Take heed. Mag-ingat po tayo.
Huwag tayo basta-basta makikinig. At yung nakikita natin, eye gate, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga nakikita natin. Maybe yan ay offer ng mundo yan sa atin. Hello? Para malayo tayo sa Panginoon. At dito, iiwanan ko po yung pang-apat at pang-lima dyan, na points yung pananalita at yung panamyo, yung ilong. Bibig po natin bukas at ang ilong natin ay sarado. Yan po nakalagay po dyan. Mahalaga po yan. Bakit yung part na yan dapat nasa posisyon yan na maayos? Para magamit ng tama. Mahalaga po yan sa susunod. May babasahin ako bilang panghuli. At I hope na maintindihan niyo po ito. Ito po ay quote ko po ito kay Pastor Chuck Swindoll. At na-amaze ako sa buhay niya, kahit matanda na siya naglilingkod, at napakagaganda ng kanyang tinuturo. Kaya ang turing ko sa kanya, kaibigan ko na rin. Hindi man niya ako kaibigan, kaibigan ko na rin po siya. Kasi bakit? May natututunan po ako. Ito po sabi niya, it is better to be divided by truth than to be united in error. Mas mahalaga pa na magkabahabahagi dahil sa katotohanan. Kasi malalaman mo kung sino ang totoo. Hello? Makikilala natin kung sino kakampi natin at hindi sa katotohanan. Ang Panginoon, ganun din naman eh. Nangaral siya ng katotohanan kasi siya yung truth eh. Marami nagkakanya-kanya mga Hudyo. Maraming nagalit, may mga nagtiwala rin naman sa kanya. Di po ba? Yung iba ay nahati. Nagsabi sa kanya, nagbanta sa kanya na siya ay hindi magandang tagapagturo. At diyan, inisip nila pa, paanong patayin si Jesus Christ? Amin po ba? At may ilan naman na tagasunod siya na nagtiwala sa Panginoon. Kasi katotohanan ang natagpuan nila sa Panginoon. Amin po ba? Kaya nga, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kasi siya yung katotohanan. Maraming magagalit sa atin pag nagsasabi tayo ng katotohanan. Ayos lang na magalit sila sa atin. Kasi bakit? Alam mo kung sino yung sinungaling. Sinungaling ang mundo eh. Amin po ba? Pangalawa, it is better to speak the truth than that hurts and then heals, than falsehood that comforts and then kills. Mas mabuti pa magsalita ng katotohanan na nakasasakit na ito'y nakapagpapahilom kaysa naman sa kasinungalingan na nagko-comfort o umaaliw at ito'y nakapapatay. Naaliw sila sa kasinungalingan. Pero hindi nila alam, ito'y nakakapatay. Mas mabuti nang tayo ay magsalita ng katotohanan. Ang katotohanan ay ating Panginoon. Pag wala ang Panginoon sa pag-uusap, hindi katotohanan niya. Amen po ba? It is better to be hated for telling others the truth than being loved for telling them a lie. Mas mabuti pa daw na tayo ay kamuhian sa pagkasabi natin sa iba ng katotohanan kaysa doon na iniibig ang mga nagsasalita ng kasinungalingan. Panghuli, to stand alone with the truth than to be wrong in the midst of the multitude. Sabi niya rito, ayos din sa akin na tumayo kahit ako'y mag-isa na lamang nagsasalita ng katotohanan kaysa sa mali na naroon sa kalagitnaan ng karamihan. Ayoko magsinungaling sa karamihan. Yun ang ibig sabihin dito. Mas mabuti pang tumayo ko na nag-iisa sa katotohanan. Si Jesus Christ tumayo mag-isa sa katotohanan. Amen. Sumunod sa Kanya yung naniniwala sa katotohanan, yung mga disciple. Amen po ba? Yung hindi niniwala sa Panginoon, kahit gaano silang karami, nagpapako sa Panginoon, napakarami. Nagsigawan sa Panginoon. Nung nakaraan, Hosanna in the highest, sinasabi nila. Sumunod na sinabi, ipako sa krus. Di po ba? Kasi nasasaktan sila sa mga aral. Hello?
mas mabuti nang tumayo mag-isa sa katotohanan kaysa sa kapulungan na may kasinungalingan. Amen po ba? Ang kapulungan nun, alam nyo nangyari? Pinag-uusapan si Jesus Christ, paano mapapatay? Amen po ba? Tayo rin mangyayari yan. Paano tayo gawin ng masama sa likod natin? Pero huwag kayong mag-alala. Yung likod natin ay protektado ng Panginoon. Kasi nakatingin tayo sa Panginoon. Alam niyo po ba bakit yung likod natin sa anong yan ay walang shield? Alam niyo kung bakit? Ang Panginoon nagtutulak sa atin sa finish line. Sino tinitira nila? Si Jesus. Nasa likod natin. Amen po ba? Kaya nahihiramin. May mga nakalagay pa nga dun sa sabi niya, yung pastor daw, ang daming tama sa likod ng mga saksak. Hindi totoo po yun. Ang tinatamaan nyo ng Panginoon. Wala naman laban sa atin eh. Sino man laban sa iyo, sabi niya, sino lalaban sa iyo? Kung ang Diyos ay nasa sayo. Wala kang tama. Ang Panginoon na sumasalo nun. Amen po ba? Kaya pumayapa ka sa paglilingkod. Tayo'y kawal ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? To God be all the glory.